May mga mabibigat daw po mga ebidensya ngayon ang ilalabas na laban daw po kay Vice President Sara Duterte. So mga katakot-takot na ebidensya daw po ang ilalatag na laban po sa ating Vice President. Ayon po yan mga sangkay sa isang kongresista. So kailan ito ilalabas mga sangkay? Pag-uusapan po natin ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So ito nga po yung balita tungkol dyan. Ngayon po kasi dito, mas mabibigat na ebidensya laban kay VP Duterte ihaharap daw po sa April 22 impeachment hearing. So anong araw po yan mga sangkay? April 22. Next week yan mga sangkay, no? Next week. Abangan po natin yan kasi sabi nila katakot-takot daw ng mga ebidensya itong ilalatag nila. Tingnan natin kung gaano katotoo yan. Yan, Wednesday. So sa Miyerkules po ito. Mga kinatawan at opisyal ng Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Ito Office of the Ombudsman, BIR, Securities and Exchange Commission, SEC, at Anti-Money Laundering Council AMLAC, mga sangkay. ang mga pinapaharap sa April 22 na pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, mga sangkay. Yan po yung ihaharap nila sa April 22. Kaya pala sinasabi nila mga sangkay na ito daw po ay mga mabibigat na mga ebidensya ang kanilang ilalatag laban po kay VP Sara Duterte. Paanuhan to, patigasan mga sangkay kasi si VP Sara, hindi daw po talaga siya dadalo hanggat dyan po sa Kongreso. Dyan po sa Kamara ang sinasabi pong ano tawag din? Mini trial kung tawagin. Dadalo lang daw po siya kung doon na po sa Senado kasi doon naman po talaga yung impeachment trial. Pero, ayun na nga, ano kayang mga ebidensya itong ipipresenta nila? Para kay House Justice Panel Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mas matitinding ebidensya Oy, mas matitinding ebidensya daw, guys. ang ipepresenta sa pagdinig. Tututok ang impeachment hearing sa aligasyong matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko ni VP Duterte dahil sa umani pagkamal ng yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian. Ay nasaan ho natin yung pong paglalatag na po ng mga ebidensya patungkol sa unexplained wealth at silent violations ni Vice President Sara Duterte. Ano kaya yung unexplained wealth? Kasi parang hanggang ngayon, hindi pa rin naman po natin nakikita mayroon po talagang hindi maipaliwanag na kumbaga yaman si VP Sara. Pero, meron pong mga sangkay, meron pong lumalabas sa mga impormasyon na yung bank account daw po na sinasabi ni Trillanes, yun daw po yung susi. Kapag nabuksan daw po yun, malalaman ng lahat kung gaano kayaman ang mga Duterte. Ayon po yan sa kumakalat na impormasyon. Up to now mga sangkay, may bank secrecy kasi. Kaya hindi po yan mabubuksan ng ganun kadali. Unless kakailanganin na talaga sa investigasyon. Mas may bigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Okay? Ang magsasalita na po dito mga dokumento mismo. Uy. So mga dokumento na. So nung hearing nakaraan mga sangkay, sila Madriaga 'Di ba mga ano 'yon? Yun yung mga kumbaga mabibigat nilang pambala. Pero ngayon mga sangkay, mga ano na daw po ito. Mula na daw po sa mga record. Mga dokumento na daw po mga sangkay ang ibabalandra nila. Pinaharap din sa House panel si dating Senador Antonio Trillanes. O ayan, ito po yung sinasabing may alam
sa mga bank account ng mga Duterte. Dahil sa impormasyon nito, kaugnay ng umano'y mga maanumalya o kahina-hinalang transaksyon sa bank accounts na iniuugnay sa pangalawang Pangulo. Okay. Ako abang na abang po ako dyan. Kasi sabi ko nga, kung halimbawa, totoo, na may mga bank account pala na nakatago ang mga Duterte at mayroon talagang grabing kayamanan, yari sila dyan. Pero, ito lang din. Kung wala silang tinatago, yari din po ang mga nag-aakusa. 'Di ba, mga sangkay? Ganun po ang mangyayari dyan. Samantala, hindi naman inaalis ni Representative Redon ang posibilidad na imbitahan din sa hinaharap na pagdinig ang mga personalidad na idinadawit ni Ramil Madriaga Okay? sa kanyang supplemental affidavit. Ewan ko lang kasi sabi may mga sablay daw, mga sangkay. Hindi nga daw po memorize. Tignan natin, mga sangkay. Kabilang narito ang abogadong pumalag sa aligasyon ni Madriaga matapos idawit ang isang resto bar sa Quezon City. Pag-usapan po ng komite, no, yung pong pagsabina po ng mga dagdag na mga personalidad. At tingin ko naman, deserve naman po nila na mabigyan ng pagkakataon na linisin ang kanila pong pagkakadawit, no, dito po sa bagay na ito. No, at we will decide hopefully by next week kung paano po yung gagawin namin dyan. Nagpapakilalang dating bagman at aide ni VP Duterte si Madriaga Umiyak pa po to last week, di ba? Umiyak pa po habang binabasa yung parang ano nila parang diary ni VP Sara. na isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City sa kasong kidnapping. Itinuturing si Madriaga na mahalagang testigo ng complainants sa aligasyon namang maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Rosalie Coz, Okay, so abangan natin ito, mga sangkay. Next week po ito. April 22. Malalaman po natin kung ano nga ba talaga yung totoo sa sinasabi nilang mabibigat, mga katakot-takot na daw po itong ebidensya laban po sa ating Vice Presidente. Kasi mahalaga po ito makita natin. Kasi baka mamaya propaganda lamang o di kaya paninira, di ba? Importante makita natin. Ako naman, mga sangkay, di po ako panatiko No? Gusto ko makita yung ebidensya. Kapag may ebidensya, then i-call out natin. Pero kung walang ebidensya, i-call out natin yung mga nag-aakusa. Di ba? Okay po ba yun, mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.